kapatid, 5:35 na ng hapon. Alas 5:35 na ng hapon mga kapatid. Meron lang akong maikling mensahe sa lahat ng mga nakikinig ng aking mga vlog mga kapatid. Importante talaga sa lahat yung nakikinig mga kapatid. Meron kasing laganap na kasabihan sa ating mga Pilipino. Yung bang salita na respeto. Mga kapatid. Alam niyo ba yung respeto? Yung paggalang mga kapatid. Yung paggalang. Katulad nung relihiyon mga kapatid. Sabi nila, dahil dito sa amin mga kapatid, pagpapasok ka dito at ikaw ay mayroong rebulto, dahil pinagbabawal sa banal na kasulatan yung rebulto. Huwag sasambahin yung mga ginawa ng kamay, yung mga nilikha ng tao. Ang atin lang sasambahin ay ang lumikha mga kapatid. Diba malinaw, yung lumikha ang dapat nating sambahin, hindi yung nilikha. Ngayon sinusunog namin dito yung mga ganun. Kung isusurrender nila dito mga kapatid, yung ganung mga larawan na ginawa ng kamay ng tao. Pero kung hindi na isusurrender dito, ay hindi na papakailaman yun mga kapatid. Dahil hindi kami nakikialam ng mga bagay na pag-aari ng aming kapwa. Sabi nga sa banal na kasulatan, huwag mong iimbutin ang anumang bagay ng iyong kapwa. Diba? Isa yun. Basta may pahintulot yung nagmamay-ari na ganun ang gawin yung ginagawa namin. Dahil bawal pumasok dito sa amin yung may mga Diyos-Diyosan, yung may mga rebulto. Mga kapatid. Yun sinusunog namin, at pag nakita nung iba, nagagalit yung mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Sabi nila ay respeto. Respeto lang daw sa relihiyon. Dapat daw irespeto. Dapat bang irespeto mga kapatid yung mga gawaing ipinagbabawal ng ating Diyos Ama? Karespeto ba yung ganun, di ba? Binanggit natin itong araw na ito na huwag tayong sasamba sa mga Diyos-Diyosan na ginawa ng kamay ng tao dahil ipinagbabawal ngayon. Yan yung pangunahing utos sa 10 utos mga kapatid. Yan ang pangunahin. Yan ang number 1 utos sa 10 utos. Huwag kang sasamba sa larawan na ginawa ng kamay ng tao. Yan ang number 1 sa 10 utos mga kapatid. Nabanggit natin kanina yon. Kaya nga ang hinihiling nila ay respeto daw. Yun ang tanong ko mga kapatid. Dapat bang irespeto ang gawaing hindi mabuti? Dahil iisa lang ang mabuti mga kapatid, yung utos ng ating Ama sa Langit. Yun lang ang mabuti at yun ang dapat irespeto. Dahil meron tayong mababasa mga kapatid sa aklat ng mga awit na nagpapatunay at nagtuturo sa atin kung ano ang dapat irespeto. At ano ang tawag sa mga tao na hindi inirerespeto yung mga gawaing masama. Dahil yung gawaing masama dito mga kapatid, hindi natin yan rinirespeto. Yung mga ipinagbabawal ng ating Diyos Ama sa Langit, hindi natin yan iginagalang mga kapatid. Dahil nasa banal na kasulatan sa aklat ng mga awit, 44, ating mababasa mga kapatid. Yan, tingnan na naman natin. Biblia yan mga kapatid. O yan. Tingnan nyo yung kamay ko. Bubuklatin ko yan. Ayan. Aklat ng mga awit. Ayan. Nagkukuha na naman. Malabo na naman mga kapatid itong ating Ayan.
Okay lang ba? Kita nyo ba mga kapatid? O parang malabo? Ayan. Ayan o, malinaw na ata. Yan mga kapatid ang ebidensya, ang patunay. O basahin natin. Aklat ng mga awit 44. Ayan mga kapatid, basahin natin. Mapalad ang tao na ginagawang kanyang tiwala ang Panginoon at hindi iginagalang ang palalo ni ang mga naliligaw man sa pagsunod sa mga kabulaanan. Kita nyo mga kapatid, yung kasing pagsamba sa mga Diyos-Diyosan yan ay kasinungalingan mga kapatid, dahil yan ay hindi ipinag-uutos ng ating Ama sa langit. Kaya yan ay ating hindi ginagalang mga kapatid. Yun ay kabulaanan. Ngayon, ang tao ay nagiging mapalad kung sila ay nagtitiwala sa ating Panginoon. Kagaya ng ating nabanggit na yan mga kapatid. Mapalad, nagiging mapalad ang tao na ginagawang kanyang tiwala ang Panginoon at hindi ginagalang ang mga palalo. Ibig sabihin mga kapatid, yung mga abusado. Alam niyo yung mga abusado? Lumalampas sa mga patakaran ng ating Ama. Yun yung mga abusado. Lumampas na sa pagsunod sa kabulaanan. Yung mga sumusunod sa kabulaanan ay gagawing mapalad ng ating Ama yung mga kumukontra sa mga kasinungalingan. Yung mga hindi gumagalang sa mga palalo, hindi gumagalang sa mga abusado. Ganun tayo mga kapatid. Lahat ng abusado, lahat na hindi sumusunod sa utos ng ating Ama, yan ay hindi ko irinirespeto mga kapatid. Hindi ko yan iginagalang. Yun lang mga kapatid.